Okay, so the meeting is being recorded. As I've said, the TNA form is already available and posted po dyan sa Google Classroom natin. And the deadline for that one will be on Monday. Okay? So, i-discuss ko muna, ano ba yung kailangan nating gawin? So, I have mentioned last time that in our case, for the conducting of training needs analysis, we need respondents. So, bali, magkakandak tayo ng micro research, ba? Kasi meron tayong data gathering na gagawin. So, meron na po ba kayong na prospect ng mga respondents? Miss Michelle, meron na ba? Sino na yung mga may napili na? Martires, meron na ba? Mga initial na possible respondents natin, Mr. Martires? Wala pa po. Okay. So, i-reiterate ko lang po, since wala kayong counterpart na section na third year, hanap na lang po kayo sa ibang year levels na fish processing. At least 5, no? At least 5. 5 na lang po, no? Umanap kayo ng 5. So, bali, ang gagawin natin is a purposive sampling kasi meron kayo nang pipili para mas mapadali po yung proseso natin. Kasi hindi naman talaga research subject ito, but the procedures kasing kailangan i-perform is the same. May data gathering tayo. Okay, so ito na po yung ating form na kailangang i-accomplish. So downloadable naman po siya doon sa Google Classroom natin, ka-Word file na yun. So all you need to do is to download. Okay, nakikita po ba yung ating Microsoft Word file dyan? Yes po, sir. Okay, so wait lang. Okay, as you can see, meron na po tayong ready-made na questionnaire. All you need to do is to complete the needed informations and administer this survey instrument sa inyong mga napiling respondents. 5 lang po 5, 5 only. Minimum and maximum of 5 respondents. Okay. So of course, meron tayong specific instructions na mababasa dyan. Ako na po ang nag-provide kasi kung kayo pa baka abutin pa tayo ng 5 taon bago makapagsimula nitong data gathering. So lahat na po ng simple instructions na kailangan na gagawin ng inyong mga respondents is nakasulat na po dito. All you need to do is to explain it to them. Kaya bago po kayo magbigay nitong questionnaire, mag-conduct muna kayo ng orientation. Okay, paano ba ang pag-conduct ng orientation? So marami na pong paraan. Number 1, pwede kayong mag-online meeting kagaya nito, Google Meet. I-present mo itong mga instructions, i-briefing mo sila, i-orient mo. Ano ang reason? Para hindi po tayo magkamali, hindi sila magkamali sa pagsagot ng inyong survey instrument. Kasi pag mali-mali po ang sagot nila, kung ano-ano lang po ang mga sinulat diyan, kayo lang naman ang mahihirapan diyan. Kasi after the administration po, at after nyo mag-administer, mag-interpret po kayo nito. So kung ano-ano lang dyan ang sinulat, babalik po yan sa inyo. Kayo ang magkakaproblema niya. Kaya it's better to conduct an orientation. So since kagaya ngayon, we have the online meeting lang, no? So maraming option. And if ever, halimbawa bukas, bumalik na yung ating face-to-face, pwede rin naman kayong mag-conduct ng face-to-face meeting or orientation sa mga napili ninyong respondents. And speaking of respondents, as much as possible, pumili kayo ng iba't ibang tao, ha? So baka mamaya yung respondents ni ganun na din siya. But kung wala talaga, so wala tayong magagawa. But as much as possible para hindi masyadong magulo yung mga sagot natin. Ano po? So, ganon. So, i-discuss po ito sa kanila. Okay, so answer the following instrument, put a check, kasi yung iba nakasulat na put a check, binibilugan pa yung sagot, kung ano-ano. And number 4, ito ang talagang i-emphasize mo sa kanila pag nag-orient kayo. Number 4, ang responses nila will be kept confidential and will be used solely for research purposes. Okay? And number 5, nakasulat naman dyan,
If you have any questions para sa kanila to, do not hesitate to ask the survey administrator. Kayo po ito ha. So meaning, ang sasagot po nitong questionnaire is yung mga respondents. Kayo wala kayong gagawin dito. So first part po niyan is basic information, socio-demographic profile. So as a rule in research, no? So as a rule po sa research natin, we cannot force yung ating mga respondents or subjects na para magsulat ng name nila. So kaya sinulatan ko diyan optional. So kung magsusulat sila ng name, much better. Pag wala, pag hindi, okay lang po, no? Huwag pepersahin. Program or year level, fish processing, 2A ba, 1A, or so on. You also let them write their email address as well as the mobile number. Characteristics of learners. So, ipasulat na lang po dito sa blank or ipacheckan po dito sa blank. Ilan ba yung average grade nila sa English? Average grade sa math. So, alin po bang subject? So, yung last attended na lang nila during this college days. Ano? Ethnicity or culture, papacheckan lang po, baka meron kayong ma-discover, mga member ng Ifugao, Igorot, no? Badjao, or so on. Education and general knowledge. So normally kasi mga college level po yung mga papasagutan natin. So dito po sila mag-check, college level. Sa sex natin, male or female, no? Dalawa lang po ang pagpipilian. Okay? So sa age, isulat yung age. Physical disability. So, pakipa-identify na lang. Previous experience with the topic. So, kung wala, just leave it blank. Kung meron, pa-checkan na lang po kung alin dyan kung meron sila, ha? Okay. Number of years as a company trainer. So, kung wala, i-blank. Kung meron, sulatan na nila. Previous learning experience. So, list down po kung may mga NC. No? Kasi hindi ka naman po makaka-TM na wala kang national certificate, so ipasulat nyo dyan. Next, national certificates acquired and NC level. So yung iba, di ba, ng mga estudyante natin dito, meron daw silang mga national certificates during their high school. So sulat nyo na dyan. Other courses related to TM. So kung wala naman, just leave it blank. Okay? So yan ang mangyayari dito. Learning style. So ito na po yung isa sa pinaka-importante because after the TNA, you will be developing the training plan. Nasa training plan, part po doon yung magiging methodology ninyo. So dito natin, ito yung magiging reference nyo kung ang instructional material nyo ba ay PowerPoint, video, actual ba, performance task, role-playing, or mag-lecture lang kayo or modular. So depende po sa result nito. Tandaan na ito pong form na ito, times 5 po ito, no? Kasi may 5 kayong respondents na tatanungin. Other needs, papacheckan nyo lang. Financially ba, working student, solo parent, and others. So, yun yung socio-demographic profile. Profiling lang po yun. So, sa Form 1.1, so sa self-assessment, ito na po yung pinaka-questionnaire natin. So, ang gagawin po dito sa table na ito, gamit po yung TR ninyo, di ba? Sinabi ko na sa inyo last time, susulatan na natin to. Copy-paste lang naman po yung mga basic competencies, common competencies, okay? And core competencies. So, paano ba yan? By the way, guys, nasusundan pa ba si Sir? Yes po. Okay, very good. So, I will be presenting another material para mas kompleto. Okay? Yung ating discussion pa dito. Yan. Okay, so yung Form 1.1 kasi natin is the self-assessment. So kumbaga, tatanungin talaga natin yung mga respondents, yung mga students, kung ano na ba yung nalalaman nila. No? So given na to from our TR, so dapat na-download nyo na yung inyong mga respective training regulations. So as you can see, sa left side ng screen nyo is the TR and on the right side is the tawag mo nito, TNA form. So kopyahin lang lahat, no? So units of competency, yan yung ilalagay natin sa pinakataas. Take note po, yung sa unit of competency, wala pong kailangang sagutan na yes or no. Kaya sabi ko sa inyo, mahalaga na mag-meeting muna. I-meeting nyo muna yung mga respondents. Kasi baka mamaya, sagot lang ng sagot, pati yung unit of competency, may yes or no.
So magiging deduction yan sa score ninyo or sa grade ninyo. Kaya dapat maayos ang pagkakasagot niyan. So kopyahin, unit of competency in proper order ha, proper sequence. So sa basic, kung ano yung nauna number 1, yan yung lalabas dito. So participate in workplace communication. Next one, hanapin naman dyan sa course structure from the TR yung learning outcomes. So kung ilan yung learning outcomes, yan din po yung isusulat natin dito. So meron tayong 3. So makikita nyo yung 3 nakasulat dito sa table natin. Okay? So ubusin po lahat. Basic, common, and core competencies. The unit of competency and their specific learning outcomes. Okay? So halimbawa, natapos mo na from basic, common, and core, ganito po yung expected output natin. So i-bold nyo po i-bold nyo po yung mga unit of competency para ma-emphasize na sila yung mga unit of competencies, common hanggang sa core. Okay. So halimbawa natapos mo ng pasagutan, natapos mo ng isulat. Kaya bago ka po magpa-meeting, dapat po i-prepare mo na muna itong questionnaire mo kasi much better if mape-present mo to sa kanila para alam nila kung ano ba yung gagawin. So halimbawa nalagay mo na lahat ng common, basic, common, core competencies. Ang next is papasagutan mo na sa kanila. So sa inyo, marami kayong option ulit ha. Kasi meron po tayong Google Form. Halimbawa, wala tayong face-to-face, pwede kayong mag-Google Form. Medyo tipid yan. Or kung may face-to-face, magpapaprint kayo ng questionnaire, papasagutan nyo sa kanila. Kaya nasa sa inyo na po if anong modality ang i-adapt ninyo. Kung mag-digital ba kayo na questionnaire, no? Or yung hard copying questionnaire. Kayo nang bahala dyan. So sa orientation guys, magkakaroon tayo ng konting intervention. So ano ba yung gagawin natin? So halimbawa ito siya, no? Yung inyong form 1.1 self-assessment. Pagdating sa basic and common, sabihan po sila, no, na yung mga lahat ng learning outcomes diyan, sagutan na nila ng yes para hindi po tayo mahirapan sa pag-interpret ng results. Pero of course, sa reality po, dapat wala tayong intervention na gagawin. But since pinapasimple lang muna natin yung proseso, kasi limited yung time natin, so understood na pagdating sa basic and common, papasagutan mo na lahat yan ng yes. Naintindihan ba guys? Kaya pag orientation nyo, yan yung sasabihin nyo. Ha? Naintindihan ba? Sagot na po, yes or no? Para mabilis. Opo, sir. Yes, sir. Okay, so yan. So, asan na nga tayo? Yan. So pag basic and common, understood na wala akong makikitang no dyan, lahat yes. Pero pagdating sa core competency, so syempre iba-iba yung qualifications ninyo, pagdating sa core competency, dyan na po sila sumagot ng alin ba talaga yung alam nila and hindi nila alam. Okay, so halimbawa dito sa akin, kasi this is the electronics and situ, mapapansin nyo na may mga learning outcomes na may chinikan nila ng no. Ito pong pinapakita ko sa inyo ngayon is sagot lang ito ng isang respondent. Bali sa inyo, magkakaroon kayo ng 5 iba't ibang resulta. Kaya mahalaga po na dapat paintindihin sa kanila. Paano ba ang tamang pagsagot nito? Para saan ba ito? And sabihin nyo, hindi nila kailangang matakot or mangamba because this is just for our subject. Kaya yung number 4 natin doon, confidentiality. Hindi po ito makakalabas. Kaya kayo din po mismo as researchers, dapat bigyan nyo rin sila ng assurance na hindi po ito makakalabas. No? Hindi po ito basta porket requirement lang is hindi nyo siseryosohin. Okay? So yan po reminders ko lang sa inyo. Sa core competencies lang po tayo magpo-focus ng merong no. So pag natapos na po natin yung form 1.1, yung sa questionnaire natin guys, ang gagawin nyo lang po is hanggang 1.1 lang po. Kasi itong mga susunod na forms, 1.2 and 1.3, kayo na po ang gagawa nito. Hindi na to papasagutan sa mga respondents. So bale, ang nasa survey instrument natin is the socio-demographic profile. Hanggang doon lang po sa TNA form 1.1. Naintindihan? Naintindihan ba? Yes po. Okay, siguradong naintindihan Sige. Next, dito na po tayo sa TNA 1.2. So ito yung sinasabi ko, hindi na po to kasama doon sa questionnaire na ibibigay ninyo. Sa atin na po ito.
Pero doon sa form na pinost ko po sa classroom, nakaisa po siya kasi kailangan po yon isa lang ang preparation natin. So isahan lang yung presentation. Bali doon na kayo magsusulat ng mga kasagutan ninyo. Okay, so let me continue. So yung TNA Form 1.1 natin is the self-assessment. So kumbaga, ako, yung respondent mo, ako ang sasagot, no, kung alin ba doon sa mga competencies or learning outcomes ang alam ko na and hindi ko pa alam. So kaya self-assessment. Ako ang magdedetermine kasi ako ang nakakaalam ng sarili ko, di ba? Next, TNA Form 1.2. Ang 1.2 po is about identifying training gaps. Kaya very important guys na yung pag-conduct ninyo nitong survey is seryoso and tama po yung lahat ng mga entry. Kasi may mga connection na po ito, yung sinasabi ko sa inyo pa ulit-ulit na during our meeting. Na yung mga resulta galing sa iba't iba nating mga forms or mga naunang forms ay meron pong relevance sa susunod na form na gagawin ninyo. Kaya imaginein, kung hindi man sineryoso or basta-basta lang ang paka-answer, lahat ng mangyayari or lahat ng mga susunod na activities mo ay maaapektuhan. Hanggang sa final exam po, meron pa tayong gagawing form na lahat ng ito ay dito lang naman ang naging reference niyo. Okay, so sige, balik na tayo. So bali, ang TNA Form 1.2 is identifying training gaps. Ito na po yung form ng 1.2. Given na po siya ha. So makikita nyo, kailangan yung identify yung required units of competency or learning outcomes based on CBC, current competencies, training gaps, and requirements. So paano ba siya gagawin? Okay, so dito po sa TNA 1.2, para medyo mapadali yung ating proseso, syempre, yung basic and common natin is understood, pinag-checkan na nila ng yes. In other words, ang nasa TNA Form 1.2 lang po ay yung competencies, core competencies lang kasi dito lang po tayo nag-e-expect na meron silang sagot na no. Okay? Kasi kung sa reality, kailangan i-present pa rin dito yung sa basic, common, and core. Pero sabi ko nga, sinisimplify natin to considering the time na meron tayo. Kaya doon lang tayo sa competency, sa core competency, which is meron tayong ine-expect na sagot na no. So sa required units of competency, sundan nyo lang ha, left side is your TNA Form 1.1, ang right side nyo is 1.2. Isusulat pa rin po lahat ng mga competencies under core dito po sa first column natin, first row. Okay? So kaya makikita nyo, number 1, assemble, disassemble, meron pa rin ditong assemble, disassemble. Kung ilan yung learning outcome, 7, andito yung 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so ganyan. Naintindihan ba? Under required units, kokopyahin lahat ng nasa 1.1. Gets ba? Yes po. Okay, next. Under current competencies. Under current competencies. Ang ilalagay po natin dito ay lahat ng pinag-checkan ng yes. Halimbawa, dito sa assemble, disassemble, yung learning outcome number 1 ko, which is enumerate and explain and apply OHS, pinag-checkan ng respondent ko ng yes. Therefore, dito ko siya ilalagay sa current competencies. Okay? Next one, identify and explain the uses and function of different types of tools. Based sa result ko, pinag-checkan nyo to ng no. So dito ko siya ilalagay under training gaps and requirements. So in other words, sa current competencies, ang dapat na mag-a-appear dyan is yung mga chinika ng yes. And sa training gaps and requirements, ang dapat na mag-a-appear dyan is yung mga pinag-checkan nila ng no. Okay, next, number 3, identify electronic symbols. Ay, marunong na siya magbasa ng electronic symbol. Yes, kaya andito siya sa current competencies. Okay? So, andito siya. So, do not mind this one na mali lang ito. Ano po? So, yan yung ating gagawin for TNA Form 1.2. Next one. So, tapusin lang yan from 1.1 hanggang 1.2. After ng 1.2 is, dito na tayo sa last form. TNA Form 1.3, which is the training needs analysis.
So yung TNA Form 1.2 kasi natin is nag-identify na tayo ng training gaps. Alin ba yung hindi nila alam? Kasi later on, paggawa nyo ng training plan, yun na yung magiging reference nyo. Anong lessons, anong topics ang kailangan kong ituturo sa kanila? So dito na natin yan sa TNA Form 1.3, Training Needs Analysis. So ito yung form, nandoon na po yan sa module natin or sa Google Classroom. Kailangan nyong identify training needs or learning outcomes plus the module title or the module of instruction. So dito naman po, gagamitin nyo ng reference naman is yung last form, which is the 1.2. Ba, kung naalala nyo, focus lang tayo sa core competency. So, ang nandito po na makikita na natin sa TNA Form 1.3, particularly under training needs sa learning outcomes, is yung mga training gaps na na-identify mo galing sa 1.1, galing sa 1.2, papunta dito sa 1.3. So meaning, itong dalawang ito na nandito sa training gaps, sa TNA Form 1.1, sinagutan niya ito ng no. Balikan natin. Tandaan niyo yan. Core competency. Ayan, di ba? Identify and explain the uses of tools and apply soldering technique. Tingnan nga natin. Ayan siya. Tools, symbols, di ba? And electronic symbols. So, andito na po siya. Okay? So, dyan na natin siya ilalagay. And, pansinin ninyo, di ba may 7 tayo doon na learning outcomes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kung saan po ito dalawa naka-under, so since under siya ng assemble, disassemble, consumer electronic products and system, meaning, dalawa lang sila. So for the module title, titingnan mo lang po yung title ng unit of competency. So since under siya ng assemble, disassemble, doon lang po siya. So meaning, pag gagawan mo siya ng material or ng module, dadagdagan mo lang yung title niya ng ing. Wherein it will be assembling and disassembling consumer electronic products and systems. Next. For example, ito naman, under maintain and repair audio-video products and system, meron na naman dalawa dito na pinag-identify as training gaps. So, andito na siyang dalawa. Pero ibang unit of competency na ito, maintain and repair audio, ang magiging module title natin is maintaining and repairing audio-video products and systems. Nasusundan ba, FP? Yes po. Okay, hanggang sa maubos po natin hanggang sa maubos po natin yung ilan ang number of units of competencies natin. Diyan po yan nakadepende. Okay, balik naman ako dito sa form natin. So, andito siya. So, bali, tandaan nyo guys, ulitin ko lang, ang ibibigay lang natin doon sa mga respondents is simula dito, page 1. Ayan, may page tayo Page 1 hanggang page 7. Ayan. Pagsimula po sa page 8 hanggang matapos, sa atin na lang po yan. Sa inyo na po yan. Kayo na ang gagawa dyan. No? Hindi na yan kailangan ibigay sa ating mga respondents. So huwag kakalimutan, sulatan anong qualification, anong NC level, no? Sa form 1.1, pati sa 1.2, ano ang qualification. Ito na siya Required units, current competency, training gaps, and sa 1.3, ayan naman siya. So halimbawa, tapos na kayo mag-conduct ng inyong data gathering. Iipunin natin yan. So meron kayong 5 makokolekta, di ba? So dito nyo na po yan isusulat. Okay? So dito na po siya. So meaning, may 5 sets po kayong gagawin para dito. Kasi may 5 tayong respondents. Di ba? So times 5 po yan kasi 5 respondents. Copy-paste nyo lang po itong table para madagdagan siya. And then sa results and discussion, so of course, isama po dito yung profile. So, based sa mga nakalap mong data, gagawan mo siya ng discussion. Sa profile, diba yung kaninang mga profile, yung grade, yung kanilang mga certificate, sino ba, ilan ang meron nito,
Yung sa types of learner, ilan ba? Out of 5. Ilan ba? Much better kung lalagyan nyo ng table para makita talaga natin. Out of 5, ilan yung sumagot ng kinesthetic? Out of 5, ilan yung sumagot na ganito yung grade? Ilan yung ganitong merong mga physical disability? Okay? And number 1, this refers to the TNA form 1.1. And sa number 2, sunod-sunod na po ito, i-discuss nyo. Results and discussion. Ito naman is yung TNA form 1.2. And ito naman is the TNA form 1.3. So kung ano po yung mga nakalap nyong result, ipipresent dito yung tables and gagawan nyo siya ng mga discussions. Okay? So ito, ano yung mga lumabas sa result mo? Okay? So based doon sa 5 respondents na sumagot sa iyong questionnaire. And do not forget appendices. Sa appendices, dito nyo po ilalagay yung mga pictures, documentation. Una, yung pag-meeting ninyo sa mga respondents. Lagyan po ng mga caption ha. Picture, lagyan ng title. Ano yan? Halimbawa, briefing or orientation with the respondents. Another picture, yung lahat ng mga questionnaires. Siyempre, kukolektahin mo yan. Picturean po isa-isa, ilalagay nyo po dito. So, kung nag-Google form, i-ano nyo na lang po, screenshot, ilagay po dito para may patunay kayong gumawa kayo talaga ng mga pag-data gathering. Okay, so yan po, no? So, sample. And of course, dito po, sa footer natin, ilagay yung logo ng CSPC. So, yung pangalan nyo dito po sa date develop. Date pala kung kailan to ginawa. No? Pwede niya kayo magsimula ngayon. And date develop ba yung pangalan ninyo. So, wag yan kakalimutan. So, ito yung sample sa appendices para gagawin nyo rin kasi ito sa research, guys. Okay? Gagawin nyo rin ito sa research. Wait lang. Okay, yan yung sample natin. Nakikita ba yung sa screen? Yes po. Yes, po, sir. Lagyan nyo lang ng title, no? Kung ano na yan. Ito yung actual ko din na ginawa na TNA, ha? Ayan, face-to-face kami nag-discuss ni na Sir Juni, Sir Abinal. No, yung pagpasagot ko ng questionnaire, ayan. Tapos, meron din akong virtual meeting or orientation sa mga respondents. And guys, regarding naman po pala sa picture, magtanong po muna kung okay lang sa kanila na picturean sila. Okay? Stop recording ko na. Magtanong din po pala if magpapaya